Magandang araw muli sa lahat. Bago magsimula ang election trail ay magbalik tanaw tayo sa isang legacy na hindi natin makakalimutan dahil dito na ilalarawan ang history, culture at tradisyon ng bansa. The before and after kung paano nagsimula ang ating kinagisnan na sibilisasyon. Bagong sibilisasyon na ating tinatamasa sa kasalukuyan. Dati ang underpass na ito ay mga namamalimos ang makikita natin. Sa mga nagdaang mga araw, panahon at mga taon, sa pagpapalit ng mga namumuno, itong underpass na ito ay walang pagbabago at walang ipinagbago. Naging isang mahabang lakaran lang ng mga tao back and forth. Napakapayak at walang makita kundi ang magkaharap na mahabang pader na kabilaan. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, buwan at taon ay dumating ang isang magpapabago sa dati mahaba at boring na lakaran lamang. Ito ay walang iba kundi si Yorme Isko. Sa pagpapalit ng namumuno sa lungsod ay siya lamang ang nakaisip na baguhin, pagandahin at bigyang buhay at liwanag ang underpass na ito. Matalino, creative at may pagpapahalaga si Yorme Isko sa lungsod dahil hindi lamang for beauty ang objective kundi iniugnay niya ang kultura, tradisyon at kasaysayan ng lungsod ng Maynila. Naging parang isang open book ng kasaysayan ang underpass ng ito nang matapos. Ito ay naging larawan ng malawak na kaalaman sa bawat batang Manilenyo na dumaraan. Itinuring na museo ng kasaysayan ng lungsod ang underpass na ito. Bawat taong magdaan bata, matanda ay nagkakaroon ng liwanag, nagiging masaya sa dati madilim at maduming lakaran, namamangha sa ganda ng kapaligiran. Naging tourist spot din ito ng mga taga-ibang bansa at mga lokal na dumarayo para lamang makita ang museo na ito. May tuturing na obra maestra ni Yorme Isko ang proyektong ito, hindi lamang legacy. Masasabi kong isa din ito sa mga bisyon, pangarap at pagiging malikhain ni Yorme Isko na inialay at inspirasyon ng mga batang Maynila. Maraming salamat Yorme Isko dahil naging inspirasyon ko din ang mga magagandang larawan na ginawa ng mga mahuhusay at malikhain na mga pintor sa Maynila. Sigurado sa pagbabalik ni Yorme marami pa tayong makikitang proyektong tulad nito. Yorme, naghihintay sa iyo at umiiyak ang Lacson Underpass na lalong napabayaan simula nang umalis ka. Sana sa mga batang Maynila pag-ingatan natin ang obra maestrang ito dahil dito nakatala ang kasaysayan natin bilang isang Manilenyo. Maraming salamat sa pakikinig at panonood. Saan pa kayo makakakita ng alkaldeng wala ng tulog, hardworking, creative, maparaan at maraming ideya na iambag sa lungsod? Sino pa kundi si Yorme Isko at si Atienza at Yorme's Choice? Sa Panginoon lamang tayo kakapit. Maraming salamat sa lahat.